pulburon ni BBM sa UAE viral. At nasaan na nga ba si Bunuan? At ito, Ping Lacson umiiyak na daw sa kanya etong si Congressman Libiste. Nako, shoutout po kay kay Congressman Libiste Shoutout din kay Senator Loren Legarda. Please lang, wag niyong natatawa kasi ako mga banateros, mga kabiyayo. Nga pala, bago lahat, welcome back, nagbabalik. Puro tayo re-upload o reaction video na nanonood lang ang mga video natin. At ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi nga masakit ang likod. Busy lang kami, mga inaasikaso lang tayo ng mga bagay-bagay. Kanakausap ko kasi si Martin Romualdez, baka sakaling makautang ako ng 50 million. So ngayon, eto na nga. Eto nga si Senator Ping Lacson. may nakakatawang kwento na lumapit daw sa kanya si Loren Legarda dahil umiiyak na daw si Congressman Libiste. Dahil nga daw sa sobrang grabe na daw ang ginagawang criticize ng gobyerno ng mga anti-Duterte kay Libiste. Kasi nga alam naman ho natin itong si Congressman Libiste ay isa sa mga kumakalaban sa mga korap sa gobyerno ngayon. At dahil dyan, ngayon pinag-iinitan siya ng gusto. So ngayon, etong si Ping Lacson ay parang may mentoran daw or parang tuturuan niya daw si Congressman Libiste ng mga estratehiya ng kabaklaan. Ng strategy para para kahit papaano ay makapag enhance ang utak ni Congressman Libiste. Ang galing niya ni Ping Lacson Pero ako, shoutout po kay Senator Loren Legarda kasi nakita ko po ng personal at nakausap namin ng Banateros Brothers ng personal etong si Congressman Libiste. Ma'am Senator Loren Legarda, baka maging bayot yung anak niyo. Sayang, ang gwapo pa naman. Tapos magiging bayot lang. Wag naman tsaka wag kayo basta-basta magtitiwala kay Ping Lacson. Baka kung ano-ano yung ibulong niyan kay Libiste, ha? Oo. Baka mamaya kung ano-ano kung ano-ano yung ibulong niyan kay Libiste. At may sa bagay, alam ko naman na matalino si Congressman Libiste. At hindi rin basta-bastang mauuto niya itong batang to ni Ping Lacson. Baka mamaya kukuhanan lang na impormasyon niya kung ano yung mga pasabog na nagagawin pa ni Congressman Libiste. Baka tsaka in fairness mahilig sa magaling pumili si Lacson. Oo, fresh at mukhang wala pa tong jowa si Congressman Libiste. Baka mamaya madilaan. Ay. Medyo ilayo niyo si Congressman Libiste, ha? Ping Lacson, Ma'am Loren, huwag ka basta-basta maniniwala kay Ping. Baka mamaya maubos ang lakas ng iyong anak. So, syempre, as usual, gawa ng kakabalik lang ulit natin sa pagbablog, magsimula na naman tayo sa iba pang mga topics. Tanggalin muna natin si Tatay Digong niya sa baba. At eto ay reaksyonan natin. Kagaya lang nito. Wow! Ano to? Hindi mo alam kung umiiyak si Lisa o natatay ba? Tingnan mo yung tsura niya dito. Sa mga OFWs, hindi kayo nag-iisa. Hindi daw kayo nag-iisa, sabi ni Ma'am Gitars. Hindi daw kayo nag-iisa. Ayan sa mga OFWs. Bakit W's? Porket nag-use siya ng pulburon, W's. Yan hindi daw kayo hindi daw kayo nag-iisa, sabi ni Madam Lisa, ha? Ni First Lady Lisa Araneta Marcos. At damang-daman niya ang inyong paghihirap dyan sa ibang bansa.
Ma'am Sitar, sa susunod yan, magpaturo ka sa... Total may pera naman kayo, magpaturo ka sa ibang mga artista kung paano umiyak ng talagang parang kapanipaniwala. Hindi namin alam kung natatai ka dito, umiiyak ka eh. Makakabwisit siya mo mukha mo, ho. Ayusin mo ha, Ma'am Sitars. Ayusin. Tingnan nyo, di mo alam kung nangiinis ba. Hindi mo alam kung tatawa ba o sisimangot na iiyak. Grabe naman yan, no? Pakiayos yan, Ma'am Sitars, yung ano natin, yung acting natin kailangan kapanipaniwala. Sa susunod, Ma'am Sitars, ha? Eto. Ito pa isa. Yan, Oy, grabe, 4 na lumalaban para sa bayan versus 4 na lumalaban para maging protector. Sino gumawa nito? Si Raulo yung gumawa nito, pakasiraulo mo, Yung yung mga protector daw, sino to? Sino tumama sa picture? Si Soto yung nasa taas. Si Tito Sen, si Lacson, to si Remulla. Okay, yung Remulla Brothers. Sila pala yung the protector. Tutusin, ang sarap ng gawan ng movie nitong mga to, no? Ito, tignan nyo, ito si Congressman Libiste, Rodante Marcoleta, Elijah, tsaka si Congressman Kiko Barsaga. Tapos kalaban nila si Tito Soto, si Ping Lacson at si Remulla. The protector. The protector of bangagers. Tangina, nakakahiya. Di sa totoo lang, Buera Biro, nakakahiya. Isang kahiya ka, sobrang parang dadalin mo hanggang sa kamatayan mo. Ang kahihiyan kapag naging protector ka ng isang masamang tao. Protector ka ng isang ng isang sindikato. Protector ka ng nagpapahirap. Ang taong nagpapahirap sa bansang Pilipinas, alam mo yun, yung tipong kahit sa kaduluduluhan ng buhay mo, kukonsensyahin ka. Sa totoo lang, etong ginagawa nila Tito Soto, tas yung iba pa dyan, na kung makaprotekta dyan sa mga kurap, wagas, putang ina, habang buhay kayong sisingilin ng taong bayan dyan. Sa totoo lang, talagang habang buhay kayong tinatawag na habang buhay nyong dadalhin. Kapag alam mo yung kapag narinig mo yung salitang Remulla, iisipin agad ng tao, ay protector ng yan, sindikato yan. Ay protector ng mga kawatan yan. Oo, so pag sinabing Soto, Lacson, ay putay na, protector ng mga kawatan yan. Diba, nakakahiya, no? Putay na ako, di baling wala akong pera, wala akong pero putay na ayokong maging protector ng katulad ngayon, yung administrasyon. Sa totoo lang ito sinabi ko na rin to sa ibang mga vlog ko. Binoto namin or sinuportahan namin sumuporta ako kay Marcos Jr. Binoto ko pa nga siya. Kung nakikitaan ko siya ng magandang ngayon, ng magandang ginagawa niya sa bayan, ba't ko siya babanatan? Ba't ko siya babanatan kung maganda naman yung ginagawa niya? Utangin na kasi, lantaran na, no? Halos ang dami ng mga Pilipino ang nagsasabing sobra na yung korupsyon na nagaganap. Tapos pinagtatakpan niyo pa. Diba nakakahiya kayo? Kaya nga yung sinasabi ko na itong si Tito Soto, siya ang sumira sa karir ni Mayor Vico Soto. Siya yung sumira ng karir nung Totoo lang itong si Mayor Vico Soto. Malayo sana ang mararating nito eh. Pero dahil sa ginagawa ni Tito Sen sa Senado na puro kapalpakan, puro, alam mo yun, halatadong tuta siya ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez, talagang tatatak sa utak ng taong bayan na etong mga Soto ay hindi, or
kung sino man sa mga Soto ang tatakbo bilang senador or sa mas mataas pang posisyon sa gobyerno, mukhang kakaayawan na. Ayon niya sa nakikita ko ngayon sa mga pinaggagawa ni Tito Soto, sa mga sinasabi ni Tito Soto, sa mga kilos ni Tito Soto ngayon, talagang sira. Etong si Lacson, sa totoo lang, hindi naman dito kalakasan. Oo. Kaya lang naman din nakikilala itong si Lacson at kung nanalo man talaga siya, dahil nga yan kay Tito Soto din. Kasi talagang magkatandem yan dalawang yan. Kay Tito Soto siya kumukuha ng lakas sa tao sa pagboboto, no. Pero kung usapang parang may sariling supporters, si Lacson wala yan. Kay Soto lang din nanggagaling yan, no. Kaya nga etong si Vico Soto, kung sakali mang dumating ang panahon na tumakbo ito sa mas mataas na posisyon sa gobyerno, ewan ko na lang, mukhang laglag, tol. Oo. Mukhang hindi nakakagatin ng taong bayan tong si Vico Soto. Ewan ko lang yun ang nakikita ko ngayon dahil sa ginagawang mga pangit na ginagawa ni Tito Sen ngayon. Tignan na lang natin sa mga susunod na mga kabanata. Samantalang, eto tayo. Speaking of Ping Lacson, sabi niya, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Ito pa, hindi ko naman sinabing bakla siya. Pero napakababaw ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki, barang. Tapos Ma'am Loren Legarda, dadalhin mo si Congressman Lebiste kay Ping Lacson. Aba, mukhang mag-isip-isip ka ng gusto. Baka pagtapos dalawa lang patutunguhan ni Congressman Lebiste kung hindi maubos ang kanyang lakas or maambunan siya ng pagiging bayot ni Ping Lacson. Dalawa lang yan. Ha? Kaya Ma'am Loren Legarda, iwas-iwas niyo si Congressman Lebiste. Batang-bata pa naman yan, fresh na fresh. Yan ang mga gusto ng mga Beckies. Yung mga freshie. Tingnan mo dito, tingnan mo itong sinasabi ni ni Senator Amy Marcos na bayot nga daw itong si Ping Lacson. Eto disclaimer, wala naman problema sa pagiging bayot. Walang problema dun, no. Tao pa rin yung mga yan at dapat natin ding mahalin. Pero ang ano kasi dito, yung iba kasi is nagtatago pa na kahit bisto mo naman. Eto matagal na, ang nagpasimuno nito ay si Ma'am Ma'am Defensor Santiago. Si Defensor si Iron Lady. Nakalimutan ko yung pangalan. Defensor Santiago. Ano ba ito? Kalimutan ko yung pangalan, buisit na yan. Yung tumakbong presidente, yung gustong-gusto din ni Pangulong Duterte. Si Iron Lady. Yung tatay ni Mike Defensor. Sino ba yun? Miriam, yun! Si Ma'am Miriam Defensor Santiago, ang unang nagbansag na bakla etong si Ping Lacson. Yun. Hindi ka naman kasi, Senator Ping Lacson, kung ikaw ay tunay na lalaki, ba't mo pa sinasagot ang mga babae? Diba? Basic lang yun. Pwede mo sabihin na wag na natin sagutin yung pahayag ni Amy Marcos kasi ganyan naman mga kababaihan, diba? Hindi matatapos yan hanggat gusto nila. Kaso pumapatol ka sa babae, so bayot ka nga. Kaya Congressman Lebiste, iwas-iwas kay Ping Lacson, ha. Baka mabahagian ka, sige ka, ikaw din. Sayang pagiging gandang lalaki mo pag nabahagian ka ng kabayutan ni Ping Lacson. Okay, dito naman tayo. Ayan speaking of bayot. Eto hindi naman to siguro juding, no, si Tito Sen. Hindi naman siguro to. Kasi nakita ko naman at nakausap ko to ng personal, hindi naman to ganun, no. Sabi ni Tito Soto, anumang impeachment laban kay BP Sara, akusasyon agad. Ano to? Akusasyon?
aaksyonan agad. Totoo ba to? Legit to? Atat na atat ha. Bakit, Tito Sen, pag na-impeach ba si BP Sara, ikaw ang napupusong maging Vice President ni Marcos Jr.? Uy! Galing-galing ah. Tapos kapag na-impeach nyo na si BP Sara, i-impeach nyo rin si Marcos para ikaw ang maging presidente dahil yan ang kagustuhan ng mga dilawan at mga pinklawan. Ganun ba? Ha, Tito Sen? Ako yung nagtatanong lamang. Dahil ikaw ay napupusuan napupusuan ng mga dilawan at mga pinklawan. So may mga nakikita, may mga nababalitaan tayo minsan na ang playbook nyo ay ganun daw. Kaya gustong-gusto nyong ma-impeach si BP Sara dahil ikaw ang magiging vice president na kapalit at pagkatapos nun i-impeach nyo din si Marcos Jr. Ang galing. Pero hayaan mo, Tito Sen, sige lang, aksyonan nyo agad yung impeachment na yan, no? Oh, ito yung sinasabi natin na ang dapat ma-impeach ay si Marcos Jr. Kasi nga, grabe yung nakawan na lantaran talaga, 'di ba? Na hindi na nga nila tinatago eh. Yung lantarang yung lantarang pagnanakaw ngayon sa kaban ng bayan. Pero itong mga katulad nila Tito Soto na dapat natin unang maging kakampi laban sa korupsyon, putangin na sila pa yung naging protektor ng mga korupsyon. Sila pa yung nagiging protektor ng mga korap sa gobyerno. Diba? Ang linaw-linaw ng mga pahayag nila, walang kinalaman si Marcos Jr. sa korupsyon. Sabi ni Ping Lacson, ganun din. So paano mo masasabing hindi na walang kinalaman si Marcos Jr. sa korupsyon? Alam mo naman na siyang isa sa mga pumipirma ng mga budget na yan. Tapos sasabihin mo wala siyang kinalaman dyan. Pero kung baliktarin man natin ang sistema ngayon, halimbawa lang halimbawa si BP Sara ang presidente. Tapos may nangyayaring korupsyon ngayon, siguro ang bilis nilang umaksyon dyan. Ay, impeach agad dyan. Oo. I-impeach agad dyan. Dawit siya dyan. Kaso si Marcos, si Bossing, kaya tikom ang bibig nila. So, tingnan nyo sa Cabral Files, di ba? Anong sabi ni Tito Soto? Mamaya papakita ko sa inyo. Ewan ko lang kung nandito yan. So dito naman tayo sa kabila. Kagaya na lang yan. Ito rin, putirin yung buhok. Lahat ng paraan na kailangang gawin para kunin si Atong Ang ay gagawin namin. Pero may garantiya po kami na walang AJK. Walang AJK. Ewan ko anong pinagsasabi nito ni ano? Anong pinagsasabi nito ni tawag dito ni Remulla na walang AJK sa pagdakip ni Atong Ang. Yung mga magnanakaw nga, yung mga nagnakaw nga lang ng saging ng sardinas ang bilis nyo mahuli, tas yung mga bigatin hindi nyo kaya mahuli. Tulad lang ni Bunuan. Asan ba si Bunuan? At mamaya i-reveal natin yan. Ayoko mo siya pag-uusapan si Remulla, wala mang kwenta yan. Dito tayo. Ayan Bryce Hernandez, JP Mendoza hindi komplikado bilang state witness. Bakit? Why? Bakit hindi sila komplikado? Baka may maituro? Baka madulas, ha? Ganun ba? Grabe, no? So, kamusta pala itong mga to? Puta na, nung nakaraan, dinakip ng mga kapulisan itong si dating general ba yun? Na kinasuhan, di ba? Pero nakaposas. Etong dalawang to, pag lumalabas sa labas at nahagip na kukunan ng media, putay na mga walang posas. Isa to sa mga mga kriminal at talagang isa sa mga nakinabang sa pera natin. Na talagang maituturing mong kriminal. 'Di ba? Kawatan. Pero tangina parang binibigyan pa ng special treatment
Samantalang yung dating nagserbisyo sa bayan na lumalaban lang sa korupsyon ngayon, putang ina, pinoposasan. Bakit kaya ayaw nilang gawing state witness itong sila Bryce Hernandez at Mendoza? Why? Anong meron? Baka madulas ba? O nga no, baka daw madulas. Baka daw biglang maituro si Bossing Romualdez Mahirap na, di ba? So dito naman tayo. Yan. Representative Barsaga. Ano to? Inisyuhan ng subpoena kaugnay ng cyber libel. Cyber libel complaint. Kay ata to? Ito ata yung kay Enrique Rason. Oo, grabe no? Tangina. Tignan niya, sobrang kapal ng mukha ng mga hayop na to. Talagang lantaran na ipinapakita nila sa sambayan ng Pilipino na kung sino man yung kalaban ng mga korap, sila yung mga talagang ipinag-aaksayahan ng panahon at talagang agaran silang inaaksyonan. Sinabi lang yun sinabi ni Congressman Libiste na itong si businessman na si Enrique Rason ay siya talaga yung mastermind sa sa nangyayaring korupsyon sa Congress. Kaagad na sinampahan ng kaso agad si Kiko Barsaga. Katulad na lang ang ginagawa din kay Libiste ngayon. So lahat ng lahat ng kumakalaban sa korupsyon, putang ina, talagang dinudurog ngayon. Talagang alam mo yung kung hindi kaso ang ibibigay sa iyo, papatayin ka. Ganyan ka yung at ngayon nga 'di ba may mga bali-balita na itong si Kiko Barsaga ay parang may death threat daw. Pero siguro sa susunod nating video pag-usapan yan kung kung totoo man yung death threat na yan. So dito muna tayo sa isa rin at eto, puta na. Mukha pa lang nakakabwisit na. Ombudsman maghahain ng bagong flood control charges sa Sandigang Bayan. Putang ina, puro ka na lang hain. Hain dito, hain doon. Wala naman kayo napapakulong. Si Saldi ko nga hindi nyo mapauwi-uwi. Diba? Tsaka ito tutuklawin na kayo ng mga mastermind dyan sa flood control scam na yan. Hanggang ngayon hindi nyo kinakasuhan. Diba sinabi mo na 6 to 9 months pa pwedeng masampahan ng kaso si Martin Romualdez. Tapos ngayon may naisip ka na naman na pakulo na magsasampa ka na naman ng panibagong dito sa flood control scam na to. Halatang siguro ay kailangan kong magpabida para additional na naman. Medyo kailangan kong bayaran kasi yung dun ni yung isang kabit ko dun sa kailangan magbayad ng kondo niya. Ay nako, Remulla. Ito pa isang ututa. Ito pa isa sa mga garapata ni Marcos Jr. Ang inutos po talaga ng Pangulo ay gawing ang lahat ng legal na pamamaraan para mabilis ang pag-uwi at pagbalik ni Saldico rito sa Pilipinas. Tangina biglang nanahimik si Saldico Hindi kaya nahuli na talaga nila to? Kasi biglang nawala din yung balita kay Saldico. Napunta na lang tayo sa kay Libiste, kay Kiko Barsaga, sa Cabral Files. At hanggang ngayon nag-aabang tayo ng mga pasabog ni Saldico. Tawag dito, hanggang ngayon wala pa rin siyang nilalabas. Hindi kaya nasa kamay na nila si Saldico? At pinatay na? O kaya hindi kaya nasa kamay na nila si Saldico at pinaghahandaan kung paano palabasin ulit sa publiko na etong mga nakawan na to ay mapupunta na naman sa mga Duterte. Hanggang ngayon nakakapag-isip po tayo ng hindi maganda kasi nga biglang nanahimik si Saldico. Hanggang ngayon wala nang nilalabas ng mga
Kasi marami pa talaga eh. Marami pa tayong malalaman kay Saldico sa loob ng 3 years na pinagkatiwalaan siya ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Tapos yun lang, hanggang part 6 lang yung mga inilahad niya na mga pasabog na para malaman natin katarantaduhan nyo. Mas marami pa yan. Wala pa nga doon yung pagplano nila na pagkidnap kay Pangulong Duterte. Marami pa tayong hindi nalalaman. Kaya kailangan talaga nating malaman pa yun. At kailangan pang magsalita ni Saldico. Kaso, asan na nga ba si Saldico? Ayun yung katakataka dyan. Ewan ko kung buhay pa ba to or ano na. O baka napamakauan na rin na, oy, hindi kita ipapakulong. Wag mo na kaming kalabanin, maghahanap kami ng kapalit mo. O eto 500 billion para sa katahimikan mo. Hindi ka na namin gigipitin. Tsaka ngayon na medyo malumanay ang mga banat laban kay Saldico ha. Hindi niyo napapansin yon. Tignan niyo yung mga ibang mga interview sa iba't ibang mga politiko mapatungkol kay Saldico, sa mga kaanib ni Marcos Jr. Malumanay na sila magsalita. So doon ako nagtataka na hindi kaya hawak na nila si Saldico, kaya parang hindi na nila binibira ng madiin. Nako, ewan ko na lang. Oo, dito na lang tayo sa kabila. Katulad na lang nito. Ito pa yung isang pinagtatakahan natin kung buhay pa ba o patay na. Umano'y maling coordinates na ibinigay ni Bunuan. Ano to? Biniberipika pa ng palasyo. O eto, nakaalis din to ng bansa. Tapos ngayon, hinahanap na naman nila, gusto na naman nilang pauwiin. So panibagong palabas na naman to, no? Tapos, syempre, nakalabas na ibang bansa yan at alam naman na natin yung nangyayari ngayon. Hindi naman tanga si Bunuan kung siya ay buhay pa hanggang ngayon. Kung siya ay buhay pa hanggang ngayon, hindi tanga si Bunuan para bumalik ng Pilipinas. Alam niya naman kakahinatnan niya rito eh. 'Di ba? Siya yung gagawing display sa nangyayaring nakawan ngayon. Pwedeng gawin sa kanya 'yun, 'di ba? So kung siguro sa isip-isip ni Bunuan, puta na bakit ako uwi dyan? Uy, bahala kayo sa buhay nyo. Dito na lang ako sa ibang bansa, sarap buhay ko dito. Diba? Sarap buhay ko dito. Nasa akin pa yung ibang pera nyo. Diba? Hindi pa ako makukulong. Tapos no, one time kaya hindi pala nagsasalita. Etong si Saldico, yun pala gumagawa na sila ng sabay-sabay silang magsasalita laban kay Marcos Jr. no? Si Bunuan, si Saldico, si Cabral. Ay, di ba? Si Bunuan, si Saldico, si Cabral. Grabe. Grabing yun. Sasabihin ni Cabral na eto po, inutos po talaga sa akin na ganito yung gawin ko, na magpanggap akong patay na. At eto po ang nagutos nun, patay. Patay talaga. Oo, talagang ikakagulantang ng buong mundo yun. Diba? Talagang masasabi mong the greatest of all presidents si Marcos Jr. Biruin mo, naisip niya yun. Diba? Maiisip mo yung maiisip mo na magpanggap ng patay-patay. Para hindi na yung Cabral na yan, yung Cabral files na yan, para hindi na lumabas yung mga pangalan nung nasa 19th Congress. Oo. Ewan ko lang ha. Ewan ko sa inyo kung buhay pa ba to. Kung sa tingin nyo buhay pa, pero sa akin, sabi ko parang wala na rin to. Si Bunuan. Uy! Ba't may unggoy? Ay. Ba't andyan si unggoy? Ex-PNP Chief Torre nag-alok ng kustodiya kay Bernardo. Sabi ni Lacson,
Ano ba ibig sabihin ng kustodiya? Wait lang ha. I-research natin kasi dito ako hirap sa malalalim na Tagalog. Ano to? Kustodiya. Meaning anong simbolo ng wait lang ha. Ang hirap pag no, malalim na Tagalog. Pero Tagalog na to pero hindi ko pa maintindihan. Kustodiya. Malalim na kustodiya. Tingnan natin ha. PNP chief nag-alok ng umano ng kustodiya kay Bernardo Custodia. Kung walang ang nanay ng isang okay, parang pinagkaloob. O ano ba to? Tama ba? Tingnan natin kustodiya. Pahulugan ng kustodiya ito. Tingnan natin. Pasensya na kayo bobo, pati sa Tagalog bobo ako. Kastila kasi ako half German Shepherd. Tingnan natin to. Ay, ito. Ang kustodiya ng batang. Ay, hindi. Ba't may bata? Kustodiya, ano ba ibig sabihin ng kustodiya? Bahala na nga kayo. Pero, sorry kung nabububuhan kayo, pati Tagalog, di ko maintindihan. Ang lalim kasi. Siyempre, millennials tayo. Mukha lang ako matanda. Bata pa ako, guys. Bata pa po ako. Magal ako na pasma. Kaya yung kustodiya, siguro pag nag-alok ng kustodiya. Siguro yung kustodiya na yan ay parang safety, ganon, no? Parang protection, ganon ba? Tama ba ako? Tama ba ako mga Monateros? Comment nyo dyan sa baba ha. Huwag nyo na ako i-bash. Oo. Sabi na naman ng iba dyan, ano ba yan Jay? Tagalog na lang, di mo ba maintindihan? Alalim may kustodiya. Protection ba? Tama ba? Parang ganun ba? Protection. Kung ganun man, naku po, Tore, dapat kung ganun man kung totoo man to, dapat iniimbestigahan nyo to si Tore. Dapat kinukulong tong hayop na to. Wala tong puwang dito sa Pilipinas Andun na tayo sa point na nagsimula daw may mga sabi-sabi ayon sa mga scientists na tayo ay nagsimula sa unggoy. Pero kung putangin na, bakit si Tore hindi nag-evolve? Bakit hanggang ngayon unggoy pa rin siya? Di ba tayo nagsimula tayo sa unggoy, hanggang sa naging tapos tao. Di ba? Ito si Tore na pag-iwanan nanatiling gorilla. Pero dapat iniimbestigahan to guys Hindi pa pwedeng parang baliwalain tong issue dito kay Tore. Hindi pa pwedeng dapat baliwalain to. Dapat ay ito ay iniimbestigahan at talagang dapat tutukan to. Kasi diba, baka may mga ganyan tao porket may katungkulan, porket general, porket police. Diba? Ginagamit nila yun para proteksyonan yung iba. So, dapat tong imbestigahan itong balitang itong kay Tore, no? So yun. Eto magandang sinabi ni Congressman Libiste. Sabi niya rito, isa sa mga isa sa mga hinangaan ko talaga sa leadership ni PRRD ay ang katotohanan siya ay talagang tumindig laban sa mga itinuturing na untouchable sa ating bansa. Sa tingin ko, ang pinakamalaking problema ng Pilipinas ay hindi ang korupsyon sa gobyerno, kundi ang oligarkiya. Grabe yun, no? Di talaga itong si Congressman Libiste ay kaya naman din talaga minamahal siya ng mga Duterte din supporters kasi nga talagang nakita na, talagang nasaksihan natin kung paano parang iniidolo niya si Pangulong Duterte. At nakita din natin, 'di ba, dati sinabi niya na
Sabi ni Tatay Digong na parang gusto niya tong batang to. At parang may nakikita siyang kakaiba. Alam naman natin ng mga Duterte, isang tingin lang ng mga Duterte sa tao, alam na nila agad kung ano karakas mo. Hindi ganun kalulupit ang mga Duterte. Kaya etong lalo na to si Tatay Digong, siguro nung nakita niya itong si Libiste at okay tong batang to, kaya talaga hanggang ngayon ay talagang lumalaban na itong si Libiste laban sa korupsyon sa bansang Pilipinas. Kaya yun nga lang, pinagtutulong-tulungan siya ngayon. Si Congressman Libiste. O eto pa, Congressman Puno. Sa umanong impeachment laban kay Marcos Jr., sayang lang ang oras. Wala nang saysayan. Pagandahin natin ang gobyerno natin. Gawin nating matino ang ating pamahalaan. Tama na tong nagbabangayan. Puro politika na alam naman nating walang pupuntahan. Nagsalita ang malinis. Kala mo naman talaga napakalinis nito ni Puno. No? Walang saysay ang impeachment. So ibig sabihin, sinabi mong okay lang na mangurap si Marcos Jr. Ang galing. Ang galing mo. Hupal. Sabi ko nga sa inyo lahat ng sumasang-ayon kay Marcos Jr. is sumasang-ayon na din sa nangyayaring nakawan sa bansa natin. Yan nga, katulad niya nila Soto, Lacson, yung mga Pinklawan, Dilawan, yung mga Pare, lahat yan. Lahat ng sumasang-ayon sa pamumuno ni Marcos Jr. ngayon ay sumasang-ayon din sa nangyayaring korupsyon at yan yung totoo. O eto, Libiste, itinuro ang mga malapit kay Guardiola sa umano'y demolition job laban sa kanya. Sinabihan ako na ang nagpapaatake sa akin ay mga taong malapit kay Guardiola at iba pang DPWH contractors na tinatamaan ng mga inilalabas ko. Ang mga taong dapat imbestigahan ay may impluwensya sa mga nag-iimbestiga. Kaya pala walang nakukulong Kaya pala walang nakukulong kasi nga yung mga taong dapat imbestigahan kagaya na lang ni Guardiola mukhang malakas ang kapit kay Marcos Jr. No? Hindi kaya magka-classmate din sila sa Pulburon? At speaking of Pulburon na nangyari nga daw sa UAE, may papanood muna ako sa inyong video. Pero mamaya na yan. Mamaya na. Easy lang. Chismis ka na nga lang. Mag-like and share ka muna dyan, ha? Baka puro ka lang nood, tapos di mo sinishare video ko. Anak ng teting naman, 1 oras na ako nagdadaldal dito, ha? Tinakot, gago. Hindi totoo to. Alam mo, etong sinabi ni Congressman Libiste na ang mga taong dapat imbestigahan ay may impluwensya sa mga nag-iimbestiga. Sino ba ang nag-iimbestiga? Sino ba nag-iimbestiga ngayon sa corruption? Di ba si Marcos? Sino ang mga taong dapat imbestigahan? Di ba si Marcos din? Hindi. Sige, sabihin na natin hindi si Marcos. Sige, magtanga-tangahan muna tayo kahit ngayon lang. Sino ang sino ang dapat imbestigahan sa mga nakawan or sa pagnanakaw ng pera natin ngayon? Sino yung unang papasok sa isipan nyo na dapat imbestigahan? Di ba si Martin Romualdez? Ngayon ang tanong dito, sino ang nagpapaimbestiga? Di ba si Marcos Jr.? Ngayon, kaano-ano ni Martin Bumiyok pa ako kaano-ano ni Martin Romualdez si Marcos Jr.? Di ba magpinsan sila? So etong sinabi ni Representative Leandro Libiste ay double meaning at eto nga yung sinasabi niya na itinutumbok niya sa atin na kung sino na ang mga taong dapat imbestigahan ay may impluwensya sa mga nag-iimbestiga. Sino bang nag-iimbestiga?
'Di ba? Si Marcos Jr. Ang galing. Excuse me. Inisipon pa rin tayo. Kaya nga ngayon talagang yung mga nag-aasam-asam dyan na may makukulong. Siguro may mga makukulong, maaari baka si Kiko Barsaga, baka si Leandro Libiste, baka si Rodante Marcoleta, baka si Senator Bato, baka si Senator Bongo. Puro mga kalaban ng mga kurap ang mga makukulong. Pero yung lehitimong mga kurap ay hindi makukulong. Pustahan tayo matapos ang termino ni Marcos Jr. Kung halimbawa mang mahuli si Saldico, kung halimbawa man na gawing panakit butas si Bunuan, sila lang makukulong dyan. Si Romualdez, si Lisa, si Sandro Marcos, putang ina, absuelto yan, shit. Siyempre, shit. Ang ina pamilya ni BBM yan eh. O eto na nga, panoorin natin tong video na to. Ewan ko lang kung baka matsupulaan ko tayo dito. Sana hindi naman, no. Asan na yan? Follicle test yung lahat. Kaya na. Pag negative kayo, Patay. susuko ako. Ayan na. Susuko ako. Ito yung hamon. Etong vlogger na to. Una-una, hindi ko to masyadong kilala ha. Ito po yung naglabas ng yung Beverly Hills Files sa Tantoco and Lisa Araneta Marcos issue na na-overcook nga. No, na-over sa cook. Noong panahon yung kasagsagan ho nung pagkidnap kay Pangulong Duterte yun. Ito ring vlogger na to ang naglalabas ng mga video ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta Marcos. At di umano ay etong si Marcos Jr. ay juding. Utang na, juding na. Sa kanya na lahat, no? Adik. Sabi ni Amy Marcos to gumagamit ng pulburon. Ano pa ba? Kawatan. Sinungaling. Bangag. Tapos juding pa. Abala, sila lahat. Kinuha mo na lahat. Magtira ka naman para sa iba. Nasa iyo na lahat So siya yung naglalabas noon yung mga video na yon. Ang pangalan niya si Dechan ba to? So ngayon eto nga, may hamon siya kay PBBM Martin Romualdez, nakatikim ng malulutong na mura. At may hamon siya dito kasi nga eto yung sinasabihan ni Auntie Claire na nagpapakalat daw ng fake news laban kay Marcos Jr. So pakinggan natin. Isusuko ko si Mr. T. Sino si Mr. T? Okay? Sige. Sige. Kahit ipapatay niyo pa ako. Papatayin ka na. Okay, go. Pag mag-negative kayo, Aba, uuwi ako sa Pilipinas. aba. Grabe. Ibibigay ko lahat ng mga files na meron ako. Aba, may mga files din siya. Akala ko si Cabral lang meron nun So dito sa video to, baka nakikita nyo bakit ko pinuputol-putol kasi may sounds. Baka mapitik tayo, no? Hinahamon niya si PBBM or si Marcos Jr. na magpa-hair follicle test sila ni Lisa Araneta Marcos. At etong taong daw to ay uuwi ng Pilipinas at isusuko niya si Mr. T. Hindi ko lang masyadong nasubaybayan kung sino yung Mr. T na yun. Siguro baka ayun yung tiga-bigay ng mga files dito sa taong to, itong si Mr. T. Kaya nalalaman niya yung mga ginagawa sa ibang bansa ni Marcos Jr. So, panoorin pa natin. Beverly Hills Files. Ang Beverly Hills Files. Ang bimbangan video nyo. Ang bimbangan video. Utangin ang bimbangan na yan. Audio. Ibibigay ko lahat. Ibibigay, okay? Tapos susuko ako. Ay, grabe. Pero pag nag-positive kayo, Patay! hayaan nyo na mga Pilipino ang humusga sa inyo. Patay, utangin na. Natakot ka na rito, Lisa. Oo. Mahintay ako. Ayan na. Pinakotang kayo. Ba? Tinatakot nyo ang mga tao Aba, na nagsasalita against sa tama. corruption nyo. Tama. Hindi kayo mga leader. Ano sila? Pusher. Bangag, Ay. Bongbong Marcos. Sorry. Ano sabi niya?
May sounds kasi. Oh. sa korupsyon nyo. Oh. Hindi kayo mga leader. Oh, ano sila? Uy, bangag! Bongbong Marcos, hindi ka leader. Uy, Boy bangag. Rimulya, kayo Uy. lahat, mga potang ina kayo. Uy, putang ina. Binagmura. Huwag ka magmura. Bawal yan. You're not leaders Oh. of the country. Oh. You are terrorists. Ay, puta. Terrorist. Disguised as politicians. Ay, grabe. Kakapal mukha niyong hayop kayo. Oo, Potang kakapal. ina kayong lahat. Putang ina mo rin. Ay, sorry. Putang ina nyo lahat. Ano, ha? O, ano? Ha, Rimulya? Ano? Kaya mo ba to? Puta na, minumura ka lang pala nito eh. Sinasayang yung mga pera ng Pilipino. Tama! Bilyon-bilyon! Tama! Sino ba naman magbabayad ng 2.3 million para lang tirahin sa puwet? Ay, grabe! Putang ina. Ginto ba yung burat nun? 2.3 million ibabayad sa ilalaki para lang may patumbong. Gravity. Ang tindi nito, guys. Na may level up ang kabaklaan ngayon, ha? Putay na, ha? Biruin mo, para lang sa isang hotdog. Magbabayad ng 2.3 million si, ano daw? Si Marcos Jr. Ang inang yung grabe, no? Ginto ba yung titi nun? Sorry. Ay, nabubuwag ako dito sa nare-react. Ulitin natin. Oh. Bilyon-bilyon! Oh. Sino ba naman magbabayad ng 2.3 million para lang tirahin sa puwet? Putang ina, para lang tirahin sa puwet. Di sana kumuha ka na lang baseball bat, no? Tapos lagyan mo na lang ng plastic. Buusan mo ng baby oil. Tapos isalpak mo dun. Ita 2 point. Isang bembangan, milyonaryo ka na. Parang ang sarap sumideline sa ganyan. Kaya tayo naman ay may pinagmamalaki, no? Parang gusto ko sumideline sa ganyan, ha? Is not millionaire ka na, isang bembang lang. Big time to si bakla, ha? Oo, si baklang BBM, ha? Oh. Para makatsupa lang! Ay, grabe! Chupa lang! Oh. Kayong mag-asawang kakapal ng mukha nyo? Utang ina. Ayan po, ha? Grabe yun, nirat-rat siya nun, no? Grabe rin yung vlogger na to, no? Siya yung siya yung consistent na paulit-ulit na talagang nilalabas yung mga bembangan issue, audio, yung si Marcos daw, nagbayad ng 2 million para lang tumbungan. So, grabe mga pasabog nito. Nakalimutan pangalan niya eh. Dechang ba? Deshin. Basta yun na yun, no? So, grabe, no? Tsaka yun nga, no? Ngayon, may bago na naman ngayon issue na pagpunta daw sa UAE, nagpulburon daw si Ngagba. Nagpulburon daw, humit-hit daw doon. Oo, tinikman daw yung pulburon doon sa UAE. Di ko lang alam kung gaano katotoo yan, pero maghahanap tayo ng video niya na kung may makikita tayo. Kaya abang-abang na lang kayo. So dito muna tayo sa asan na ba yan? Asan na yan? Oo. Yung pag-iyak daw niya, no? Oh, eto to. Sige, bunuan tayo. Panoorin natin to. Ang DILG na may babalik sa bansa si dating Public Works Secretary Manny Bonoan na ayon sa Ombudsman ay overstaying na sa Amerika. Ay, buti alam nyo. Buti alam niya. Nasisipot siya sa pagdinig sa Lunes. Nakatutok si Mav Gonzales. Nobyembre pa nag-Amerika si dating Public Works Secretary Manny Bonoan para samahan umanong magpa-opera roon ang kanyang may bahay. Pero hindi pa rin siya nagbabalik kahit dapat ay nakauwi na noong December 17 ayon sa Bureau of Immigration. Upon verification po, wala pa po tayo nakikita na arrival ni former Secretary Manuel Bonoan. Mula po nung umalis siya, ang kanyang ginamit
na pasaporte ay Philippine passport. Ayon sa Department of Justice, nagpasabi naman ang abogado ni Bunoan na hindi siya makakauwi gaya ng ipinangako. Officially, before Christmas, the lawyer of Secretary Bonoan wrote me, email, informing na hindi siya makakauwi as earlier promised, kasi nagkaroon ng some issue yung sa operation nung sa wife niya. Sa ngayon, hinihintay pa ng kagawaran ng ilang impormasyong hiningi nito sa abogado ni Bunoan. Kailan siya babalik? At pangalawa, I need information as to yung mga kamag-anak mo na tinitigilan mo dyan sa US at saan. Overstaying na si Bunoan sa Amerika ayon sa ombudsman. Kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American na State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya mong sipain pa uwi dito. Gayunman, hindi nababahala ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Kahit wala namang warat, makukuha namin siya dun sa Amerika. Dahil may extradition po tayo. Isasabpina na rin ng Senate Blue Ribbon Committee si Bunoan matapos hindi sumipot nung nakaraang pagdinig. May idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. Ipapadala namin siya ng subpina. At siyempre, hindi siya makakarating, makokontempt siya at pa-issue din namin ng warrant. We can request the proper authorities para maibalik siya sa Pilipinas. Utangin na kasi, ba't nyo kasi pinalabas-labas? Gago din itong mga to eh. Tingnan mo, ginagawa nila tayong tanga no? Pagkatapos nilang palabasin si Bunoan, hayaan nilang makalabas ng bansa. Ngayon, nagmamadali silang pauwiin. Ngayon, hirap na hirap sila kung paano pauwiin. Ba't nyo kasi pinalabas? Alam nyo nang involved si Bunoan sa flood control. Ang involved si Bunoan sa flood control is scam. Bakit hindi nyo agad tinanggalan ng passport or binantayan itong si Bunoan na wag makalabas ng bansa? Katarantaduhan naman na hindi nyo malalaman agad yun. Kay Mayor Basti nga, alam nyong papuntang ibang bansa ang mga Duterte. Nalalaman nyo agad eh. Si Bunoan pa kaya? Diba, yung mga Duterte nga pag lumalabas ng ibang bansa, alam nila agad eh. Alam agad ng gobyerno, ito si Bunoan hindi. Katarantaduhan naman ata yun. Saka malapit pa doon, nangyari na yon, ginawa na ni Saldi ko yun. Aba, hindi pa kayo nadala. Ginawa pa ulit ni Bunoan. Tapos ngayon sasabihin nyo, hindi namin siya titigilan hanggat di siya napapauwi. Tangin yan, kagaguhan. No, nakakasira ang ulo tong mga ginagawa sa atin no. Ginagawa tayong tanga. So mga barateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin dito ngayong video na to. At syempre, paki-like and share naman po itong video na to para mapanood pa po na iba nating mga kababayan. So ano man yung magiging komento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.